Yo, what's up mga kaibigan? This is I2K po again. Ngayon nandito ulit tayo sa channel ni Pinas News Insider. Dito ulit tayo magbibigay ng komento at reaksyon. Kaya samahan nyo ako guys. Let's go! Ito ang balita ngayon. Viral ngayon sa mundo ng social media. Ang di umano'y balitang Senator Raffy Tulfo nag-init ang ulo sa mga opisyal ng Bureau of Customs dahil sa natuklasan nitong samut-saring katiwalian sa loob ng ahensya. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa Sa lahat ng hindi pa nakaka-subscribe kay Pinas News Insider mga kaibigan, mag-subscribe na po tayo at wag nyo rin pong kalimutan mag-subscribe dito sa aking channel. lamang sa aming channel, please huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para mas maging updated pa kayo lalo sa lahat pa ng bagong video na i-upload namin. At eto na nga mga kabanat, uminit sa galit ang ulo ni Senator Raffy Tulfo sa Bureau of Customs dahil di umano natuklasan nito ang mga samut-saring katiwalian na nangyayari sa loob ng ahensya. At ayon pa sa balita, puro pangingikil ang ginagawa ng mga tauhan ng custom sa mga nare-raid nilang mga bodega na walang permit. Tanging iniisip lamang di umano ng mga tiwaling opisyal ng custom kung papaano masidla ng kanilang bulsa sa tuwing sila ay susugod sa kanilang target. At upang hindi mapatawa ng parusa ang may-ari ng negosyo, kinikikilan sila ng malaking halaga ng pera. Kaya naman sobra ang pagkadismaya ng marami sa ating mga kababayan sa halos ahensya ng gobyerno. Nanumbalik na di umano ang mga katiwalian simula nang maupo aniya si Pangulong Bongbong Marcos. Buti na lamang aniya at may isang senador na si Raffy Tulfo na nagsisiwalat at walang takot sa mga buayang opisyal ng iba't ibang ahensya ng gobyerno. Samantala, sa iba pang balita, suspended Bucor Chief General Bantag nagsalita na sa isang interview. DOJ Secretary Remulla tila napikon di umano ito sa naging sagot ni General Bantag sa isang interview. Ito ay ayon kay Banat Bay. Totoo kaya ito mga kabanat? At ingalamin. Feeling ko, dun sa interview kay Bantag, medyo napikon siya. Doon sa sinabi ni Bantag na... So feeling ko, napikon siya. Feeling ko talaga, napikon si Remulla. Na, hindi, ako ang pinakamayabang dito. Hindi pwede yun. Ako mayabang dito sa administrasyon ni Marcos. Lumabas na din sa wakas ang totoong pagkatao ni General Bantag. Isang masayahin na tao, matulungin sa kapwa at sobrang talented. Kaya makikita nyo si General Bantag na sumasayaw ng TikTok lang muna, pangpabawas ng stress. Kahit hirap na po si General Bantag, ay idinaan na lang niya sa pasayaw-sayaw kasama si Mocha Yuso. Kailang na-underestimate ni Secretary Remulla ang talino ng taong bayan, ang netizens. Kasi yung script ni Boyeng hindi kinagat ng karamihan sa social media. To me, it's unbelievable. Ang gumawa ng script na yon kulang sa practice. Okay. So, ano yung narrative na pinapaniwalaan ng netizens? Ang narrative is si Bantag na frame up lang. Si Bantag, isang dedicated public servant, matapang, may malasakit, katulad ni Tatay Digong na nag-appoint sa kanya. So, itong lahat na sarswela ni Secretary Boyeng, ang mindset, ang pinapaniwalaan ng mga netizens ay kagagawan ito ng narco-politics para maalis si Bantag diyan sa Bucor para maibalik yung dating kalakaran, droga diyan sa Bucor. Okay. Again, ang palagi kong tanong is ganito.
bakit hindi tinanggap ni Secretary Boying yung voluntary resignation ni General Bantay? As early as August, nagre-resign na yung tao. Kasi alam niya yung patakaran na pagpalit ng administrasyon, iba na naman. Po ba mas tamang sabihin na bago kayo pumunta sa isang warehouse, alam niyo na po ang inyong pakay, hindi po pwede yung pagdating niyo doon, parang hello, hindi namin alam ano bang nangyari dito, ano bang meron dito, kailan makita mga papeles ninyo, you show us, versus you show them what you know and what you have, and based on all those documents that you have, then boom, raid ka, nabulaga ka namin dahil ismagel tong lahat nandito, ito yung mga ebidensya namin, at ito yung dokumento from the SRA saying na ito'y recycle permit lang ang ginagamit nyo. Yes, Your Honor. Before we implement a letter of authority, Your Honor, we conduct necessary surveillance on the said warehouse, Your Honor. Before the operating unit will introduce the letter of authority for signature, they have already conducted prior investigations, prior validations, and based on their application for the letter of authority, Your Honor, it is stated there what are the goods that they want to conduct a search on conduct a verification on, Your Honor. So, bakit yung barko nandyan na, in-inspection ninyo, and then it's been 3 weeks, and then hanggang ngayon wala pa ring findings? I don't think so. Siguro, sir, hindi naman ako nagmamagaling, ano po? Hindi naman siguro nagmamagaling si General Bato. Kung binigay mo kay General Bato yan sa kanyang matauhan, itong problema, baka in 124 hours lang, nasolve na agad ni General Bato. Kung ano yung problema, kung talaga bang legit o hindi, yung kargamento sa barkong yon. Yes, Your Honor. What we have Bakit done... kayo po abutin po ng 3 weeks? Ano pong hinihintay sa 3 weeks? Nag-aantay ba tayo ng tinatawag na, ano bang tawag noon? General Bato, yung... Bakit tumatawag, sir? Ha? Padulas ba tawag noon? Sabi po ni General Bato... Pwede rin ano, mapatalino. Patalino. Acting Commissioner Ruiz, excuse me, yan po'y galing sa mga kasamahan ko. Anyway, seriously speaking na, bakit po 3 weeks na hanggang ngayon? The reason why I'm asking this, because I'm also pro-worker, ano po? Because of that, marami po mga trabahador na natinggang kanilang trabaho because they were expecting na pagdating ng mga barko, yung sugar dyan sa load ng barko, meron silang trabaho. At na-stop because of that. Now, do them a favor, it's either illegal ba sila o legal? Para malaman din ng mga may-ari ng asukal kung ipagpapatuloy ba yung pagtatrabaho sa mga trabahador, pantayan, or i-let go na lang muna sila dahil talagang walang trabaho sapagkat illegal yung mga kargamento ipinapasok nila. So, my question to you now, sir, is legal ba o illegal yung mga asukal doon sa barko na nasa Subic? Sir. Sir, based on the initial reports by our investigators, because let me give a brief background, sir, why it is taking more or less this long to wrap up the investigation. Our investigators have to coordinate with the necessary government agencies, Your Honor, related to the importation, Your Honor. We have to be thorough in this investigation, Your Honor. And then, rest assured, under my watch, there will never be any shenanigans that will happen, Your Honor. And going back... But let me help you, sir, para hindi ka na mahirap. We will allow Senator Tulfo additional 2 minutes because that was taken from him by Senator De La Rosa. Okay. To be fair. Tanong ko na lang po sa inyo, tulungan ko po kayo. Mismo Malacanang ata nagsabi na nakuryente po na yung pong barko na yon wala pong hawak na recycle na permit. In fact, yung permit nun ay okay. Tama? Mali? Sir, based on the initial investigation, Your Honor, we found that the documents are in order, Your Honor. In order. Okay. Kasi kanina sabi niyo po, inimbestigahan pa ngayon in order. So if it's in order, ba't hindi pa po nirelease? Sir, the investigation report has not yet reached my office, Your Honor. So you have to wait until it reaches your office. Okay. When is it going to reach your office, sir? I have information, Your Honor, that it has already been submitted this morning. It was a holiday yesterday, Your Honor. Okay. So ma-release po yun. Now, kung kayo po ay madaling magpataw ng penalty doon sa mga nagkakasala ng mga kargamento, ano po, may problema kargamento, dapat po may penalty din sa Bureau of Customs na nagkakamali, pumapalpak. In this time, very clear, pumalpak po ang Bureau of Customs. Wala ho bang penalty sa Bureau of Customs dahil sa pagkakamaling ito, dahil naabala po yung kargamento, naabala po yung mga manggagawa na kung saan sila po yung sasalo doon sa kargamento yun, sila po yung magpo-process nitong mga kargamento ng consignee. So, wala ho bang penalty sa Bureau of Customs for that? Wala bang penalty doon sa mga kawani ng Bureau of Customs na nagpadalos-dalos? It is part of our mandate, Your Honor, to verify if said goods are imported, Your Honor, and we have to diligently do our job, Your Honor, regarding that, Your Honor. I'm sorry, Mr. Sir, pero hindi niyo po nasasagot yung tanong ko. Pero nahihirapan ka na at I don't want to add more anxiety to you. Pero I'm really frustrated. I'm not getting the right answer. My question was very simple, but you're giving me a runaround to my question. Last na lamang po. So, nagkamali po yung Bureau of Customs, nagkamali po yung Malacanang. Now, ano po ang gagawin ninyo
doon sa pagkakamaling iyon. Paano naman po yung naabala na kargamento, yung consignee na naabala, na inosente naman pala sila, sila po ay ni-raid yung or hinold yung kanilang shipment at hindi nakapagtrabaho sila at yung kanilang manggagawa na apektuhan yung trabaho rin. Yun po yung question ko lang, sir. Simple lang po yun. Yes, Your Honor. Upon if the investigation report finds no... Makasigi din po, sir. Nakapagbayad din po sila ng dimurahe. And we're talking about by the hundreds of thousands na po ang nababayaran ng dimurahe, I would assume. So, yung po ba sasagutin ng Bureau of Customs o lista na lang sa tubig? Approach your boss, the commissioner. If that is the deputy commissioner, pwede mo siyang lapitan. Kaysa, tulungan mo kaysa magbulungan kayo ng pasigaw. Let me ask the Deputy Commissioner for Operations, Your Honor, answer the question. And who is the deputy commissioner for operations? Deputy Commissioner Dibuco, Your Honor. Has he been administered? Tapos na ba? Nag-out na? Comsec? Wala pa po, Your Honor. Tapos na? That's it, Your Honor. Can you state your name, some other personal circumstances? You're under oath? You can sit down. You can sit down. Good morning, Your Honor. I am Edward James Dibuco, Deputy Commissioner for Assessment and Operations Group of the Bureau of Customs. Ikaw yung tinatanong kanina ni Senator JB na pero hindi ka sumagot na nandyan ka. Ang sumagot ata yung isa? Si Deputy Commissioner Raval po yun, Your Honor. So you're a new deputy commissioner. Ano, Your Honor? Dati pa po. Hold over. So can you answer the question of Senator Tulfo? Well, regarding the demurrage charges, Your Honor, it's with shipping lines. It's not charged from the Bureau of Customs, Your Honor. So, pasensya na lang. So, yung naabala ninyo, dahil sa inyong kapalpakan, naabala na shipment, naabala na consignee, pasensya na lang. Well, Your Honor, yung visitorial power po kasi is granted, no, provided under the MTA. In fact, I'm sorry, sir. You keep on telling me about that visitorial power. Yeah, alam ko na po yun. Kaya nga, sabi ko nga, I don't want to insult your intelligence. Gusto ko kayong magsabi. Kaso yung mga sinasabi niyo sa akin, na nasusupalpal ko po eh. Ayoko naman kasi unahan ko kayo ng supalpal. So, gusto ko manggagaling sa inyo and then base sa mga sasabihin nyo, doon po ako papasok. And I thought it would be a walk in the park for you guys dahil kayo po yung mga experience kumpara sa akin. Ano po? Malalawak po mga karanasan ninyo. Ako po hindi. Pero lumilitaw, it seems to me na mas marami po akong alam sa inyo kaysa, di ba? Maybe it's because yung aking po katanungan, bagamat simple, mahirap sagutin. Dahil kapag nasagot niyo po yun, talagang maipit po kayo. Can you answer that, gentlemen? Can you answer that? well, Your Honor, To your knowledge. to my knowledge, Your Honor, we cannot limit po kasi the powers of the Bureau of Customs, no? Being a collection agency of the government. Cannot limit the powers, but the powers is based on what is provided for under the law. Yes, sir. But Mr. Chair, the visitorial power is provided under the law, and in fact, it is one of the exceptions to the search with warrants, no? So, Sorry, Mr. Chair. Alam mo kasi, ba't ko tinatanong to, Mr. Dibuco? Kasi in the past, we've heard a lot about harassment from agents of the Bureau of Customs na wala naman talagang problema sa isang warehouse. Wala naman talagang problema sa kargamento. Kung hindi, ang problema is paano mapuno yung bulsa ng mga agents na nagsisita. So, what I'm trying to do here is, binibigyan kita ng picture by Nangyari sila ni Tulpo, no? Grabe si Tulpo eh. yung picture of harassment na palagi nagagawa po ng mga taga Bureau of Customs. Yung bang tulad nito. So kung ganito pala, sabi mo, lahat, palaging visitation po yung binabanggit ninyo. So everybody's open to harassment. Lahat po na may bodega is open to harassment. Kahit na yun po yung nakapagbayad na ng tamang buwis, kahit na walang problema sa bodegang yan, pwede pong puntahan yan in the name of visitation power. At pwede pong i-hold ang kargamento niyan. Pwedeng 15 days, hindi muna ma-deliver yung mga bigas dyan o agricultural products o any items whatsoever. Hindi muna kasi nga kailangan 15 days, kailangan pa mag-imbestiga. So that's harassment. At yun nga po mga kaibigan, dito po tatapos ang ating reaction video. Muli ako po si I2K ng Sundalo ng Dunggalo at 811. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta. Yeah, peace out.